Ngayon naman, alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon at kung mayroong binabantayang sama pa ng panahon. Mula yan sa aming kasamang si April Enerio, live na nag-uulat mula sa Pag-asa DOST. April, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din, Sandro. Sa ating balita, malayo itong si Bagyong Maring sa ating kalupaan, ngunit tuloy-tuloy pa rin ang mga pagulan nararanasan lalo na dito sa Metro Manila. Para sa mga impormasyon dapat natin malaman tungkol sa naturang bagyo, kasama po natin ngayon si Pag-asa weather forecaster Jory Lois. Magandang hapon, Sir Jory. Ano na pong update natin kay Bagyong Maring? Magandang hapon din na April. Kaninang alas 10 ng umaga, ang bagyong si Maring ay nasa 575 kilometers silangan ng Itbayat, Batanes. Hindi po lumakas itong si Maring, nasa 75 kilometers per hour pa rin ang kanyang lakas at may pagbugso dabot hanggang 90 kilometers per hour. At tinataya siyang tatahak pa hilagang silangan sa bilis o sa mabagal na pagkilos na 7 kilometro bawat oras. At bukas ng umaga, si Bagyong Maring ay nasa 700 kilometers silangan ng Itbayat, Batanes. Sir Jory, sa ipinapakita nga forecast track nga nitong si Bagyong Maring, no, ano po ang dahilan kung bakit pari-curve ang pagkilos na naturang bagyo? Kung matatanda natin, merong isang bagyo sa ibabaw ni Maring mga nakaraang araw at ito yung nagdikta ng kanyang track na pa-eastward o pasilangan. Kaya po nagkaroon siya ng kumbaga unusual track na eastward dahil po sa interaction niya dito sa may bagyong nasa ibabaw niya. Sa ngayon, tumama na po itong bagyo na to dito sa may China. So malaya na muli itong si Maring na sumunod sa talagang usual track ng bagyo na kung saan nag-northwest sila, nag-west-northwest or west. Kasi sasabay sila sa hangin na ibinubugan nitong high pressure area. So kung makikita mo, pagkatapos niya ng eastward na track, ay mag-U-turn siya pabalik dito sa may Taiwan area. Okay, sir. At dahil malayo nga itong si Bagyong Maring sa ating ay wala na mga nakataas na public storm warning signals. Ganun pa man, halos buong seaboard sa Luzon ay nasa ilalim naman ng gale warning. Sa mga baybayin po ba ang kasama dito sa inyong abiso? Yes, sakop ng gale warning na to, yung baybaying bumabalot sa Luzon areas, katulad ng Batanes, sa mga isla ng Calayan, Babuyan, sa lalawigan ng Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, at sa Central Luzon naman, andyan ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Zambales, Bataan, at dito po sa Southern Luzon, kasama na dyan ang Metro Manila, Cavite, Occidental Mindoro, Batangas, Palawan, Oriental Mindoro, at dito naman sa Southern Luzon pa rin ang Camarines Provinces, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Quezon, Pulilio Island sa eastern coast naman ng Pilipinas. Isama na rin natin dyan yung baybaying malapit sa karagatan ng Marinduque, Romblon, Masbate at Burias Island. Okay, sir. So, kailan po ba inaasahan lalabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Maring? Napakabagal nito si Maring, nasa 7 km bawat oras ang kanyang pagkilos. So, medyo mahaba-haba pa yung tatahakin niya dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At dahil po rito, inaasahan natin lalabas si Maring mga Miyerkules ng gabi o Huwebes ng umaga. Naku, mukhang matagal-tagal pa nga itong bagyo sa loob ng ating par. At sir, dahil dyan, walang humpay nga ating simula pa kahapon at talaga namang nakatutok tayo sa halos oras-oras na pagpapalabas niyo ng mga rainfall advisory. Para sa ating mga kababayan, sir, ano nga ba itong rainfall warning? Itong rainfall warning ay nakadesign lamang po ito actually sa Metro Manila. Pag sinabing yellow advisory, nakakakita po yung ating mga forecaster ng rainfall forecaster ng 15 to 30 millimeters per hour na pag-ulan. Ibig sabihin yan, kailangan kumpleto na yung impormasyon natin o naririnig natin to para sa mga posibilidad na maaaring magkaroon ng pagbaha. Ngayon, pagdating naman ng orange, kailangan makakakita ka ng mahigit doon sa 30 o 5 hanggang 65 mm sa 3 oras. Ang ibig sabihin nito, malapit ng magkabaha or handyan na yung pagbaha. At pag sinabi namang red rainfall advisory,
nakakakita po ang ating rainfall forecaster ng 65 o greater than 65 mm na mga pag-ulan sa loob ng 3 oras. Ibig sabihin yan, magkakaroon na po tayo ng matinding pagbaha. So, ayan po, no, sir. At noong nakaraang taon, ayan, nakaranas nga tayo ng hagupit ng habagat around the first week of August. At tila ngayon ay humihirit na naman itong mga pagulan ngayong taon. Ano po ba ang pinagkaiba sa dami ng ulan o sa circumstances nitong pagpapaulan ng habagat ngayon kumpara sa hagupit nito noong nakaraang taon? Yes, isang maganda dyan, nakakuha lamang po tayo ng 273 mm dito po sa port area. Yan na po yung pinakamalakas para po sa nagdaang kagabi hanggang kaninang umaga. Ang ibig po sabihin yan, mas lesser ang naging pag-ulan nito kumpara doon sa nangyari ng kay Habagat na kung saan nagkaroon ng 3 araw na pag-ulan na umabot ng 1,000. So, kung i-divide natin yun sa 3 araw, aabot po ng more than 300 ang naging pag-ulan sa isang araw. Sa ngayon, 273, so medyo mas magandang balita ngayon yung nangyayari. Pero, hindi po natin sasabihin na hindi tayo magkakaroon ng ganung kalakas na pag-ulan. So, kailangan lamang na patuloy tayong mag-antabay kasi nagkakaroon po tayo ng update, mga update para po sa lagay ng panahon at the same time yung mga pag-ulan. Ayan, kaya patuloy po tayo magmumonitor sa ating weather conditions. Sir Jory, ngayong Lunes, ano po bang inaasahan natin lagay ng panahon at kailan kaya magkakaroon ng improvement sa ating weather conditions? Hindi po tayo magkakaroon ng magandang panahon para sa araw na to. Inaasahan na po natin yan. Pero, magtatagal yung epekto nitong southeast monsoon hanggang si Maring ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. At katulad nga na sinabi ko, lalabas si Maring ng Wednesday hanggang Thursday. So, maaasahan po ng kanlurang bahagi ng Luzon ang mga pag-ulan Wednesday hanggang Thursday pa. Okay, sir. So, tututukan nga natin yan. Paalala na lang ating mga kababayan. Okay, sa ating mga kababayan, nakakaranas po tayo ng mga pag-ulan ngayon. Ano po? So, kailangan nakahanda po tayo. Kahit po wala pa po itong mga pag-ulan na to, dapat nakahanda tayo dahil alam naman natin na ang July at ang August, dyan po marami ang mga pag-ulan, dyan din po marami ang mga pagbagyo. So, dapat nakahanda po tayo lagi. At ito po yung masasabi natin, ano, wala pong sakuna na pwedeng magtagumpay sa isang taong nakahanda. Okay, maraming salamat. Ayan po si Pag-asa Weather Forecaster Jory Lois na nagbigay sa atin ng update tungkol kay Bagyong Maring. Para naman malaman ang update tungkol sa ating mga dams, kasama po natin ngayon si Mr. Edgar de la Cruz ng Pag-asa Hydromet Division. Magandang hapon, Sir Edgar. Ano na pong status ng mga monitor dams natin sa mga oras na ito? Magandang hapon po sa inyo. Ang minomonitor po natin ngayon sa mga dams ay ang Ipo, La Mesa, San Roque at Magat. Ang Ipo Dam po, sa kasalukuyan, meron po siyang isang gate na naka-open na mga 0.3 meters ang height. Mga 36 cubic meter per second po nilalabas niyan. At ang La Mesa Dam, sa kasalukuyan ay nasa red status pa sila. Ang elevation po niya at present is 79.69. At ang San Roque naman, bukod dun sa dalawa po kasi yung sinasalo niyang tubig na galing sa dam, ang Buklaw at ang Binga. Ang sumasalo po niyan ay ang San Roque Dam. So, yun po isa sa mga minomonitor natin. Pero po, wala pa po dapat ikabahala ang mga tao doon dahil po, marami po pong kayang saluhin yung San Roque Dam. Ang isa po pong minomonitor natin ay ang Magat Dam na sa kasalukuyan po ay may nakabukas po gate na 2 meters ang height na naglalabas po sila ng mga 550 cubic meter per second na tubig. Pero sa kasalukuyan po, wala po kaming namomonitor na pagbaha sa Isabela o kaya sa Cagayan Valley. Okay, Sir Edgar, meron po bang dapat ipangamba ang ating mga kababayan sa mga pagpapakawala ng tubig sa mga nabanggit na dams? Sa kasalukuyan po, wala naman pong ang binabantayan po natin dyan ay ang La Mesa at ang Ipo. Dahil sa kasalukuyan hanggang ngayon, nakabukas ang Ipo. Hindi po natin malalaman sa mga darating na oras ay baka po umulan ng medyo malakas at yan po ang maging sanhi ng pagbaha sa mga Bulacan area.
Oh, ayun nga, sir, nabanggit mo itong Lamesa Dam, no? Ito nga po nga, Lamesa Dam ay gateless. So, ano pong status nito? Meron ba itong chance ang umapaw sa mga susunod na oras? Ang status po ng Lamesa Dam, kung i-compare natin siya bukas ulit, yung the same, parehas na panahon, parehong kondisyon, may posible pong umapaw ito. Sige, babantayan po natin yan, Lamesa Dam. Pero sa ngayon, sir, ano naman po ang status natin dyan sa Marikina River? Sa Marikina River po sa kasalukuyan, downtrend naman ng mga elevation natin dyan. At ang Santo Niño River, ito po yung monitoring elevation natin sa river ng Marikina. Downtrend naman po, nasa 15 meters, 15.05 meters lang po siya na ngayon. Downtrend naman po ang isa. Okay, so kahit papano ay good news yan, no? At patuloy natin babantayan. Sir Edgar, paalala na lang po sa ating mga kababayan, lalo na dito yung sa malalapit sa dam at sa ating mga ilog. Ang may papayo ko lang po sa mga taong malapit sa ilog, pagka po tayo sinabihan ng ating mga local official na lumikas, huwag na po tayo magpatubili, tayo po'y sumunod sa kanila dahil po napakadelikado po pag tayo inabot ng baha sa ating mga lugar. Okay, maraming salamat po. Yan po si Mr. Edgar de la Cruz mula sa Hydromet Division ng Pag-asa. Tuloy lang tayo sa pagmomonitor sa ating panahon dito mismo sa Pag-asa, kaya abangan ang mga susunod na weather updates kasama si Weatherman Harry Bayona, hatid sa inyo ng Panahon TV Express. At yan ang pinakahuling dito sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather girl, April Enerio, para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, April Enerio.